So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, kung kayo po ay isa sa mga bumoto kay Marcoleta noong 2025 election para maging senador po siya, pero hindi kayo DDS kasi yung mga DDS po na yan, mga bobo po talaga yan, no? Magsisi na po kayo. Kasi po, ngayon pa lang, no, binibenta na po ni Marcoleta ang teritoryo ng Pilipinas, ang ating soberanya sa China, sa China Communist Party, no, sa CCP. So tingnan niyo wala lang yung matandang kuluban na to eh. Yung Pag-asa Island na nananahimik na may mga Pilipino nakatira doon, pabayaan na lang daw po natin. Dapat ang gawin dito kay Marcoleta, no, una sa lahat, dapat makasuhan na talaga to. Kasi po, pinopromote niya po yung narrative ng China sa Senado. Pwedeng treason, so pag-usapan natin yan, no. And then mga babae, no, ang magandang gawin dito ng mga taga Pag-asa Island, gawin yung persona non grata yung matanda na yan, putang inang yan. Actually, sobrang asar ako dyan eh. O kay Marcoleta na yan. So, tingnan nyo to, no? Ito, balita ito from ABS-CBN. So, sabi dito, Maritime law experts lang sa Marcoleta call to give up Kalayaan Islands. Repeat talaga to, no? So, ang may sabi nito, si Jay Batumbakal. So, maritime law expert attorney Jay Batumbakal on Friday warned that recent statement by Senator Rodante Marcoleta on the West Philippine Sea are undermining the Philippine position and strengthening China claims on the issue. So, ayun po, no? Isipin nyo ginagiging platform po ni Marcoleta yung Senado para makapagsalita po siya ng naratibo ng China, ng propaganda ng China. Putang kapal ng mukha na wala na pong wala nang halo pagtatago, wala nang halo pagkukunwari, talagang pakapalan na po talaga ng mukha ang ginagawa ni Marcoleta para po i-promote yung China propaganda sa Senado mismo. So dapat makasuhan po talaga ito sa totoo lang. Dapat ka ba-disper na matanda na yan kasi pag-usapan natin to, no? So sabi dito, during a Committee on Appropriations hearing earlier this week, Marcoleta said the Philippines should give up the Kalayaan Island, KIJ, no, in Palawan, claiming that some of its features are way beyond the Philippine Exclusive Economic Zone. Gago talaga. Hindi pa alam ni Marcoleta na magkaiba yung, buti nga ako, alam ko to eh. Ako nga alam ko hindi ba alam ni Marcoleta na iba yung batas ng dagat sa batas ng lupa. So kahit po na wala sa EEZ po yung Kalayaan Island, which is wala naman talaga, no, kasi malayo masyado. Meron pong batas ng lupa. So mamaya explain po yan ni Jay Batumbakal. Mas maganda na siya na mag-explain, no. So ito wait. Ito yung sinabi ng matandang kukuluban, no, tinan nyo to. Gago talaga to, no. Visit ako na mukha pa lang nito, visit na ako eh. Yan, nasayin na. Sige. Talaga ipagpapatayan natin dito. We will offer our lives, including the lives of our children. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Gago. So, tingnan nyo so ang gusto ni Marcoleta, yung mga nakatira po dun sa Kalayaan Island, pauwiin, papuntahin ata sa Pilipinas, sa mainland Philippines, tama ba? So, sa Pilipinas mismo. So, actually po nangyari po yun mga kababayan, mag-occupy na po dyan China. Hindi ba naisip ni Marcoleta yun na sobrang bobo talaga na putang inang yan? Tingnan nyo pag ginive up po natin yung Kalayaan Island, pag pinauwi po natin yung mga tao po dyan, ang mangyayari po dyan, ang mag-occupy po dyan China. So, ibig sabihin nito, pinopromote po talaga ni Marcoleta yung China narrative. At ginagamit niya po yung Senado. So, actually, no, ang sabi kasi ng iba, pwede daw ang kaso kay Marcoleta treason. So, treason, pagtataksil, tama ba? Pagtataksil sa bayan, pagtatraidor sa bayan, treason. So, pag-usapan natin yan. No? So, ang sabi kasi dito, buti na lang may AI, di ba? Salamat AI. Napadali yung research natin. So, tingnan nyo to So, under the Philippine law, treason is defined
in Article 114 of the Revised Penal Code as the amended by the Republic Act 10951. Okay, sige. As a crime committed by any Filipino, so pasok si Marcoleta dito na, who levies war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid or comfort with the Philippines or elsewhere, while giving away territory, is that explicitly listed in the statute's text, it is widely considered a Supreme Court of giving aid or comfort to an enemy. So, ang sabi dito, no, ang pagbibigay daw po ng teritoryo, kasi teritoryo na po natin yan eh. Di ba? Recognize po ng buong mundo yan. China lang po hindi nagre-recognize diyan sa Kalayaan Island. Tingnan niyo ha, buong mundo po recognize po yung Kalayaan Island na sa atin. Bukod sa China, no? Kasi bibigay natin sa China. So pagbibigay po ng teritoryo po 'yon, na ginagawa nga po ni Marcoleta ngayon. Okay. So ngayon sabi nga po sa Supreme Court, no, yung pagbibigay nga daw po ng teritoryo sa kalabang bansa act of giving comfort to an enemy. So pasok po 'yan sa treason. Yun nga lang mga kababayan, no. Kung tutuloy po natin yung pagbabasa. So sabi dito, no, time of war requirement. Treason is generally considered a war crime and cannot be committed in peacetime. So ngayon naman, no, wala naman po tayong gera na nangyayari po ngayon sa China. At hindi naman mangyayari po, yun malabo mangyari yun. So ngayon, kung ayun nga, hindi pasok sa treason kasi ang treason po kasi dapat po nangyayari po yan kapag merong gera. So pwede po ikasok kay Marcoleta dito. So may nabasa ako dito sa AI eh. Di dapat talaga kasuhan talaga to, no? O sabi dito, under Philippine law, actions that result in giving away or abandoning national territory can be considered criminal offenses, particularly when committed by public officers. These are generally classified as crime against national security or violations of public order under the Revised Penal Code. O so mayroon talaga. So inciting to war or giving motives for reprisals, so rebellion or insurrection. So pwede yan. So magagawan po ng paraan yan para po makasuhan yan si Marcoleta, di ba? So ito nga po yung yung point natin dito. Siguro, hindi, subukan natin kung may contact tayo. Try natin na kami nila Stephen mag-file ng case kay Marcoleta. Subukan lang natin. Hanap tayo ng mga contact. Sana matuloy. Hindi ko pinapangako pero susubukan natin, no? Kausapin ko siya mamaya pagising niya. Okay. So ito yung sinasabi nga po ni Jay Batong Bakal. Tira nyo to Saan na ba yun? Sige. Yung wala si EEC natin, so ipamigay na lang natin. I-give up na lang natin. Referring to the Kalayaan Island Group, Dr. J. Well, una po, no? Hindi po totoo yan na wala tayong EEC. No? Mula pa 1978, nag-issue na si dating President Marcos ng presidential decree na ini-establish nga yung ating exclusive economic zone. No? So 1978 yan. Noong 1987, doon po sa ating constitution, inulit po, nandun po no, ang ating EEZ. And in fact, pinalakas pa yon dahil ginawang duty ng state, no, ng gobyerno, ng pamahalaan, na pangalagaan itong ating EEZ, lalo na lahat ng likas yaman dagat natin dyan. Tapos, lahat po ng batas natin na sumunod sa 1987 Constitution, lalo na yung Fisheries Code, yung Mining Code, lahat po yun, tinutukoy ang EEZ bilang location nga ng ating mga likas yaman dagat, no? Whether it is fisheries o kaya minerals and petroleum, nandun po yun. Kaya ito pong RA 12064, yung ating Maritime Zone Act na ginawa last year, Opo. Actually pinapatupad din, pinagpapatuloy. Bale, itong matagal ng existing ating EEZ. So wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi nila na sinungaling at kabaligtaran po yun, no? Na wala tayong EEZ. No? Pangalawa po, ang hirap din kasi sa kanila, kino-confuse nila yung Kalayaan Islands doon sa ating exclusive economic zone. Magkaiba po yan. Sige nga, paki-explain nga po yung Attorney Batong Bakal. Kasi ang sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi raw po sakop ng ating exclusive economic zone ang Kalayaan Island Isa Group. po yan. Lupa yan. Oh, di ba? So yun nga bobo tong si Marcoleta Ayun ang panaglalaban niya Tapos itong mga bobong mga DDS naman po, naniniwala naman. Kaya nga sabi ko nga kanina, di ba, kung kayo ay DDS, pero binoto nyo si Marcoleta, wala akong pakialam sa inyo kasi mga bobo nga po kayo. No? Ang mga DDS po kasi,
Basta kung ano man sabihin ni Marcoleta, paniniwalaan po niyan. Kita nyo nga, di ba? Yung coordinates, pinaniniwalaan nila eh. Na actually, napaka-irrelevant nun. Oh, continue natin dito. Ito importante na part eh. Iba po yan sa dagat. Ibang batas ang umiiral para sa lupa at para sa dagat. Okay. So, yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, tiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Never pong naging basihan yung EEZ para maging claim natin ang Kalayaan Island Group. No? Yung Kalayaan Island Group po, una, kaya tayo nandyan, kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. No? So hiwalay ang basihan yan dun sa ating exclusive economic zone. So hindi tama. Anong pananaw po niyo doon sa sinabi ni Senator Marcoleta? Ipamigay na lang daw po natin para mapadali ang usapin. Ano tong klaseng posisyon yun? No? Una, kinalala na meron tayong exclusive economic zone. Hindi lang sa domestic law, no? Yung batas ng Pilipinas, kundi sa international law din, ayon sa UNCLOS. No? Dahil nauna nga yung establishment ng EEZ natin under PD 5096 noong 1978, nauna pa nga yan dun sa UNCLOS na noong 1982 lang binuksan at nagkabisa noong 1994. So kumbaga, nilabas na nga natin sa domestic law. Alam nyo kasi mga kababayan, no? Kung nung panahon nga po ni Apo Lakay, no? Ni Ferdinand Marcos Sr., no, hindi naman po kasi pinapakalaman ng China yung West Philippine Sea po na yan. Yung Kalayaan Island po na, hindi nila pinapakalaman yan. Kasi alam naman po natin, no, nung panahon nga po, nung mga panahon po na yon, naghihirap po yung China noon dahil communist talaga sila noon. 100% komunista sila. Pero ngayon nga po, nung inopen nila yung market nila, yumaman ang China, ngayon lang po nila sinabing kanila yan kung kailan na po nila kayang agawin ito sa mga may-ari po talaga ng mga teritoryo po na yan sa West Philippine Sea, sa South China Sea, or sa South Sea, di ba? Kung ano man tawag dyan. So ayun lang hindi po masagot ng mga bobong mga DDS eh. Na kung talagang sa China talaga yan, bakit ngayon lang nila kiniklaim kung kailan kaya na nilang agawin? Di ba? Tangina talaga, tanga. Itong Marcoleta na to, sumusobra na to eh. Dapat talaga patahimikin na to. Putulan ng dila, di ba? Putulan ng dila, pwede ba yun? Oh. Ni-recognize na sa international law at tapos nabindicate pa yan noong 2016 South Chinese Arbitration, no? Kinilala yan ng isang international tribunal. So, kinilala na nga. So, tinan nyo ha. So, Kalayaan Island, matagal lang sa atin yan. 1950s pa nga, di ba? Nung ano yan? Nung na-occupy yan. Tapos, binigay sa Pilipinas, napagtibay sa UNCLOS. At may mga baseline law pa nga po tayo dyan. Last year, meron tayo di ba? Tapos, sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan, di ba? Hindi lang naman ang Pilipinas ang kumilala dyan. Marami ding ibang bansa, kaya nga tumutulong sila sa atin. Wala ka pala, Marcoleta. Hibang ka pala eh. Tarantado ka. Manlilin lang ka na. Hibang ka pa. Nagbibigay ng mga assistance and security assistance. Kaya nga nagdadatingan na lahat-lahat mula US hanggang Japan hanggang Europa, no, nag-offer ng assistance sa ating Coast Guard at Navy. Kasi nga kinikilala nila na meron tayong karapatan dyan sa ating exclusive economic zone. Tapos ipapamigay mo, di ba? Kahibangan talaga yon. Okay. Kita nyo, di ba? Galit si Otong Bakal, no, di ba? So tinan natin kung anong magagawa natin dito, no? Kasi kahit paano naman, di ba? May basta magagawa natin ng paraan yan pag gugustuhin. Tinan natin, no? Subukan natin. Na hindi kasi sa totoo lang po talaga ang catch lang kasi dito, hindi mo kasi pwedeng kasuhan ang senador kapag ito po ay merong hearing sa Senado. For example, sinabi ito na isang senador sa isang hearing, hindi mo pwedeng kasuhan yan. At alam po ni Marcoleta yon. Kaya nga inaabuso niya yan eh. Inaabuso niya po yan. So hindi pwedeng basta-basta baliin yung rules po na yun kasi parte po ng konstitusyon yon. So mahirap. So kita nyo, tarantado talaga yan si Marcoleta na porket alam niya na hindi siya pwedeng kasuhan, doon nga po sa pag may hearing, doon niya po pinopromote yung China narrative. No? Gagago nga, no? Mandilin lang, magaling mandin lang talaga eh, no? So mandilin lang ka na, hibang ka pa. Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa bagong pautot ni Marcoleta. No, ipamigay na lang daw po yung Kalayaan Island. Puta, no, gago talaga, no? Gago talaga.
So yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, di ba? So pa-like, pa-subscribe. At di naman kalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat, and bye-bye.